Konting mantika. Konting asin. Start na ako mag-isa, mantika. Bawang at sibuyas. Ito yung bawang at laurel. Pagsasabayin ko ng igisa. Sibuyas. Ito yung naitabi kong bagoong nung nagbinagoong ang baboy ako. Ang ganito. Malasa na yan kasi medyo may alat talaga tong bagoong na to eh. Lagay ko na tong kalabasa. At itong unang piga ng gata. Hindi na tayo nagpapiga ng pangalawa kasi wala naman tayong karning palalambutin. Buhos ko na para sakto sa paglambot ng ating kalabasa. Nag-add lang ako ng konting tubig. Ito, chicken broth cube. Pwede yung shrimp cube. Pero ito, pwede na to kasi malasa tong chicken. Isa na. Paminta. Pino. Sa patis naman, kung maglalagay kayo ng patis, alalay lang kung merong bagoong alamang. Pan at lutuin lang natin sa medium heat. Gusto ko talaga dito sa ginataang kalabasa. May mga durog na part kasi masarap yun sa sarsa eh. Pag ganito na kalambot, pwede na nating ilagay yung sitaw. Tsaka tong siling haba. Sarap ng ulam. Medyo patutuyuin natin ito ng konti. Dito naman, dalakasan ko na yung apoy. Lagay ko na rin tong dahon ng malunggay. Yummy. Konting-konti lang. Asin. Ito saktong-sakto na yung lasa nito. And lastly, ito na yung ilalagay ko. Walang malalaki kaya ito. Dinamihan ko na lang. Sarap. Ganun lang kadali, meron ka ng masarap na ginataang kalabasa. Kain po. Naku, may rice. Sobrang init pero napakasarap. Sarap.